base sa second na session ng Senate at sa kanilang mga testigo at findings na makonclude na po natin ang naging problema nitong ating tulay na nagiba. Isa-summarize ko po sa statement ng aking conclusion. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Yan po ang nakita natin sa ating findings review ng bakit nag-collapse ang ating tulay. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Please, comment naman po dyan, like, subscribe. Hello! Maligayang araw po at kumusta po kayong lahat? Maligayang pagbabalik sa aking channel, Hari 4B. Ayun, welcome back. Base sa napakinggan natin sa second session ng Senate sa investigation itong tulay na to, nagkakalabasa na ang mga tinatagong baho. Alam nyo ba, base sa kanilang usapan, sinasabi nila na naging 2 phases daw ang construction itong tulay na to. Kasi nakikita natin 12 arc yan, pero sabi nila, ang ginawa daw is 8 span ba ang phase 1 and then the rest, yung natitirang 4, phase 2. So, ibig sabihin, base nga sa ating pag-uusapan ay pinapaliwanag, ang isang arc bridge, arko yan. Kailangan yan, para hindi bumuka, meron yan na naghahawak sa kanya. Kasi pag wala yan buka, pag wala yan nagtatali sa kanya, sa baba, bubuka yan. So, yun na nga nangyayari. The more na pag bumuka yan, hinahatak niya yung baba. So, dapat hindi po pwedeng tornilyo lang ang nagko-connect niyan sa baba, which is yung original na nakikita natin. Pag humahatak ang arc, bubuka yan, hinahatak niya yung connection, which is tornilyo. And then, eto na. Nakita ko sa inyo ang proof ng problema dyan. Kung ginawa mo yung arc na yan, bago mo yan kompletuhin, dapat inuna na ang magkabilang dulo na mga bridge. Kasi bakit ka mo? Pag wala yan suporta rito sa magkabilang dulo, bubuka yan. So, based from sa nangyaring kwento, inuna nila itong 8 na arc. Assuming na ginawa na nila to, syempre kailangan natin ng access para makapunta tayo dito. Ginawa na nila, inuna na nila to. Yung span dito sa kanan, dito sa may Santa Maria side. So, ibig sabihin, mayroon na kagad pumipigil dito sa arc para bumuka tong dulo na to. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung walang pumipigil magkabila. Tingnan nyo, as per analysis ron. Nakikita nyo? O, di ba? Kapag walang pumukontra dito sa kabilang dulo, ang mangyayari niyan, dahil nagpupumilit ang arc na mag-stretch dahil sa sariling bigat, nakita nyo? Itinutulak niyan ang kanyang mga poste. Ayun, gano'n naging ka-worse ang displacement dito. Longitudinal displacement nitong end na to. And then, gano'n din sa kabila. O, di ba? Siyempre, tutulak yan ang arc nga niyan. Gusto talagang bumuka dahil sa sariling bigat pala. Wala po tayo pinag-uusapan ng bigat ng mga loading dito na truck. Sariling bigat lang yan ng arc at ng deck. Ganyan na nangyayari. Tutulak yan dito sa kabilang dulo kung hindi pa nila nakukonstruct yung pier dito. Yun na nga nangyari ang kwento. Ibig sabihin, 8 ang na-construct na nila, nilagay sila ng support dito. Ang mangyayari, ang tulak niyan, dito talaga. So, meron na kaagad stress na nangyayari dito sa poste na to, sa pundasyon, sa pier na to, at saka sa arc. Hindi na nila nare-restrain. Ipapakita ko sa inyo, iraran ko uli ang analysis. Tatanggalin natin itong 4, maglalagay tayo ng restrain dito, at ipi-free natin itong kabilang dulo. Tingnan po nangyari ang magiging behavior. Okay, here na po. Inalis natin yung 4 na span sa kabilang side, yung papunta sa kabagang side. Natiran lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then sabi ko nga, maglalagay na tayo ng restraint dito sa dulo na to. Ibig sabihin, ito na yung pumipigil yan, yung mga restraint na yan. Para hindi tutulak papunta rito sa direction na to ng arc. Pero restraint lang po niya ng horizontal. Yan. Horizontal restraint. Free pa rin po yan gumalaw sa vertical. And then, titignan nyo ang ating support na nilagay dito. Free lang sa ano lang yan, sa poste. And then wala po tayong nilagay na restraint dito. Free. And then ito, iraran natin ang ating analysis. At ipapakita ko sa inyo ang sinasabi nila kung anong nangyayari. Okay, ayan na po ang ating analysis. Nakita nyo ba? Yung red dyan, yan ang deflected shape. Yung yellow, ayun ang original shape. So, base nga, dahil nag-restrain nga po tayo dito sa kabilang dulo na to, ibig sabihin, let's say, kinonstruct na nila itong bridge part dito, yung para magkaroon sila ng access, and then later on, hindi pa nga nila nagagawa itong pang 9 hanggang pang 12, so wala pong magre-restrain. Yan ang nangyayari. So, kita nyo? Ayan. Dahil sa sariling bigat, nagkakaroon ng deflection, nagkakaroon ng deformation ng arc. Ayan, di ba? And then, yan ang nangyayari. Habang nagpo-propagate, hanggang pang pumupunta tayo doon sa pang-4, pang-5, kita nyo nangyayari sa pier.
tumutulak na siya. Mismong arc ang nagtutulak na dyan dahil sa longitudinal displacement deflection. Kita nyo? Ayan, di ba? Lumalaki na lumalaki. Ayan, hanggang sa worst dito, ang laki niyan. Ano lang po, exaggerated natin pero pinapakita. Tingnan nyo rin na nangyayari sa behavior ng arc. O, di ba? Hindi na siya normal. Mas bended na siya rito kaysa rito. Nag-straightening na rin siya rito kumpara sa mga nauna. Yan o, balance po ang behavior deformation ng arc. Nagsasag ang deck, nagsasag din ng arc dahil hinahatak yan ng rods. And then, pero worst case na nangyari na po dito, ayan, kita nyo? Iba na ang saging deflection ng arc, iba na rin ang saging deflection ng deck, at iba na rin ang nangyayaring hatakan dito sa tendon rods. Kaya sinasabi nga nila base sa kwento, during 2018, 19, 20 report pa lang nakita na agad na may mga failure na nangyayari dyan sa tulay na yan. So, mali ang construction methodology na in-apply nila. Dapat, ano po dapat? Dapat, bago nila binibuild yung mga arc na yan, kinumpleto na nila yung tulay dito, yung nagkoconnect na tulay dito sa magkabila. Para hindi na ngayon mapipilitan tumulak ang arc dahil sa pagsag niya sa sariling bigat. Yun po ang number 1. At uulit-ulitin ko po nga muli, hindi po sila naglagay ng mga control joint movement dito sa mga arc na yan, interconnected ang arc na yan. Ibig sabihin, mismong tulay po na ginagawa natin, simpong tulay na flat lang, naglalagay tayo ng expansion, contraction joint, the more na ito pa kayang tulay na to. Dahil buong tulay ay kumikilos, pinupuwersa niya yung ibang arc span. Pero kung binigyan nila ng isolation joint yung mga yan, sarili lang arc ang gagalaw sa sarili niya, hindi siya masyadong magkakaroon ng impact sa mga succeeding arc niya. Yan po ang 2 major flaws na nakita natin. Construction methodology and design flaws. Walang expansion joint na nilagay. Dapat may isolation joint ng bawat arc. Gumalaw man ang isang dyan, hindi maapektuhan ang kasunod niyang arc. Yan po ang ating naging conclusion. Design and construction, fault po ito. Pareho. Involved sila. Ina-analyze naman po natin yung 12 spans. And then, ito na po ang condition. Itinanggal na natin itong mga member dito sa nagibang 10 span. Yan. And then, naglagay rin po tayo ng restraint dito sa kabilang dulo kasi meron po rito tulay na ginawa. No? So, ibig sabihin, hindi na ito tumutulak. Yan po. Yan. Meron tayong support sa poste. Meron tayong support dito. Longitudinal restraint lang po yan para kumukontra na po yung tulay dito sa party na to. And then, kabilang dulo, ganun din yan. Tingnan natin kung ano ba naging behavior niya ng post-collapse. Post-collapse means after na nag-collapse yan. Meron din po tayong restraint dito. Yan. Yan kung kinukontra niya ng pagbuko ng arc. Dahil meron na tayong tulay sa magkabilang yan. Yan, analyze po natin. Sariling bigat lang po ng tulay ang load natin dito. Wala po tayong ibang load na ina-apply. Ayun, nakikita niyo po yan. Yan, nakita niyo. Ang behavior na ng ating tulay, tingnan natin sa side view. Ayan. Dahil nga po may restraint dito, yan. Ito ang nagsasag ng arc dahil sa sariling bigat ng arc at sa sariling bigat ng deck at tension rod connection. Tingnan natin dito sa kabilang dulo. Yan. Wala rin po. Hindi pinipigilan po ng tulay dito na mag-push lateral longitudinally papunta sa ganyan direction. Pero tingnan natin ang behavior ng tulay dito sa nag-given part. O, kita nyo. Sa sariling bigat lang ang mga arc, nag-deflect na yung arc na yan. Exaggerated lang po ang ating deflection profile para maipakita nyo ang talagang behave. Kita nyo yung nangyari dito sa pier na to. Dahil sa bigat ng ito kabilang arc, kaliwang side, tumutulak na siya ngayon dito sa pier na to. Ayan. Ayan, meron po displacement ng pier. Worse dito. Kasi bakit kanyo? Mas maiksi ang tulak dito kasi dalawang arc lang ang pumupush niyan papunta dito sa kaliwa kanan direction. Pero dito, ilan yung arc yan? 8. So, kita nyo. Mas malaki ang push niya ngayon dito sa pedestal na to. Irregular na agad ang nagkaroon ng behavior dyan. So, karoon agad ng question dito sa... And then, isa pa pong dahilan yan is mas short ang kolong dito, mas mataas dito. So, iba pong stiffness ng dalawang yan. So, mas flexible po itong poste na to dito. Kasi mas mataas siya. Kaya talagang mas maitutulak po yan. Whereas dito, mas rigid dito dahil shorter height lang po yan. Ganyan talaga nangyayari dyan. So, ganun po.
Dahil sa pagkawala ng span dito, nagkaroon na ng tulakan na nangyari. Dahil ganyan po talaga nagiging behavior ng tulay. Dahil nga po sinasabi, inuulit ko at inuulit, wala pong isolation joint bawat arc. So bawat paggalaw interconnected yung mga span na yan. Tumutulak dito sa umpisa hanggang nagpo-propagate na yan hanggang doon sa dumating sa span na nawala na ng loss ng lateral restraint dahil wala yung deck. Wala nang tumukontra dito sa pier na to para itulak siya ng mga span. Yan, it is what it is po talaga. Yan ang talagang mali sa design. Walang isolation joint bawat arc. Interconnected ang galawan nila. Kaya hindi po natin masasabi na ang galaw dito ay hindi nakaka-apekto sa lahat. Nagkakaroon po ngayon ng propagation ng stresses and vibration, etc. etc. Dahil nga po sa longitudinal movement ng ating tulay. What much worse pa nga po yung sinasabi ko pa ulit-ulit yung thermal contraction and expansion. Ang pag-expand po nating tulay is buong expand yan. Apektado yan. Pagko-contract buong tulay din po yan. So, and then i-apply pa po natin ang moving loads, yung kahit light traffic load yan. So, ang dami na pong behavior na nangyayari sa buong span. Walang isolation joint, apektado ang galaw ng isa. Ang sakit ng isa dyan, apektado ang buong 12. Yan po nangyayari dyan. Kung yan po ay nagkaroon ng isolation, may sakit man itong isang arc na to, hanggang dyan lang siya dyan. Hindi siya masyadong aapekto do sa 11. Anywhere of the span po, yan po nangyayari. Sakit ng gitna, apektado ang pakaliwa at pakanan na span. Dahil hindi po naglagay ng isolation joint na tinatawag na deflection joint, at dual action po yan, deflection joint and contraction expansion joint. Yan po, it is what it is. Design flow and construction flow, yan na po, na-discover na natin. Base sa second session ng Senate at sa kanilang mga testigo at findings na makonclude na po natin ang naging problema nitong ating tulay na nagiba. Isa-summarize ko po sa statement ng aking conclusion. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Yan po ang nakita natin sa ating findings review ng bakit nag-collapse ang ating tulay.